Nagsisimula ang kwentong ito sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok, kung saan ang hangin ay laging malamig at ang mga puno ay tila nakikiramay sa bawat buhay na dumadaan. Doon nakatira si Althea, isang dalagang simple, tahimik at lumaki sa isang pamilyang mahigpit sa tradisyon. Mapuputi ang kamay niya, hindi dahil mayaman, kundi dahil sanay siyang magligpit, magluto at mag-asikaso ng bahay. Siya ang tipong hindi lumalabas ng madalas, palaging nasa loob, palaging sumusunod. Ngunit sa likod ng kanyang maamong mukha, may tinatagong lungkot. Pamilyang kontrolado ng salapi at kapritso ang pinagmulan niya. Ang ama niyang si Don Marcelo ay kilala sa baryo bilang negosyanteng walang kinikilalang sagabal kapag pera ang usapan. At ang ina niyang si Rosa ay palaging nakakabihis ng mamahaling damit, pero ang tingin sa mga tao ay palaging nasa taas, hindi sa pantay. Isang gabi habang ang ulan ay mahinang pumapatak, tinawag si Althea ng kanyang ina sa sala. "Anak," matigas na sabi ni Rosa, "handa ka na ba sa kasal mo?" Napalingon si Althea, naguguluhan. "Kasal? Mama, hindi ba't? Napag-usapan na," singit ng ama niyang si Don Marcelo. "At bukas darating ang pamilya ng mapapangasawa mo." Nanlamig si Althea. Hindi niya man lang kilala ang lalaki. At ang mas masakit pa, narinig niyang bulong ng mga usisero kanina sa pamilihan na ang lalaking ipapakilala sa kanya ay pulubi, mahirap, walang pamilya, at walang sariling bahay. Nakita raw umano itong nag-aayos ng bisikleta sa ilalim ng araw, madungis, pawisin, at mababa ang tingin ng lahat sa kanya. Ang pangalan niya, Lucas. Bago ko ipagpatuloy ang kwento, huminga muna tayo. Kung nag-i-enjoy ka sa ganitong uri ng kwento, yung puno ng emosyon, aral, at mga mapupusong tagpo, baka gusto mong i-like ang video, mag-subscribe, at i-share para mas marami pang makarinig ng mga istoryang katulad nito. Hindi mo kailangang gawin ngayon, pero malaking tulong iyon para mas marami pang ma-inspire sa mga susunod na kwento. Ngayon tuloy natin. Kinabukasan, dumating ang araw na kinatatakutan ni Althea. Nasa sala siya, hawak ang puting panyo habang nanginginig ang mga kamay. Naroon ang mga magulang niya, nakaupo ng mataas at matuwid. Sa pintuan, kumatok ang tatlong tao, isang matandang babae, isang lalaking nasa mid-negatibo 40, at isang binatang tahimik na nakatungo. Si Lucas. Madumi ang suot nitong lumang polo, may mansa pa ng grasa. Ang pantalon ay kupas at ang sapatos halos mapigtas ang tahi. Tahimik itong pumasok, hindi nag-angat ng tingin. Napangisi ang ina ni Althea. "Ito ba ang ipapakilala niyong manugang sa amin?" Maanghang na tanong ni Rosa. "Pulubi pala talaga." Mabilis na siniko ng matandang babae si Lucas na tila sinasabihang, "Umayos ka." Pero nanatili siyang nakayuko. Hindi alam ni Althea kung bakit, pero sa gitna ng pangmamaliit ng kanyang ina, may kung anong kirot na naramdaman siya para sa lalaki. Parang nakita niya ang pagod sa mga mata nito, kahit nakayuko lang, ramdam niya ang pakiramdam ng taong tinatapakan ng mundo. "Umupo ka," utos ni Don Marcelo. Tahimik na naupo si Lucas sa gilid ng mahabang mesa, halos hindi humihinga. Habang nag-uusap ang dalawang pamilya, kitang-kita ni Althea kung paano tratuhin ng mga magulang niya ang lalaki, parang wala siyang halaga. Lahat ng tanong ay mapanupil. "Kaya mo bang tustusan ang anak ko?" tanong ng ama niyang maihalong pangungutya. "Kaya ko po," mahina ang sagot ni Lucas. "Paano?" "Gamit ang kalawangin mong bisikleta," singit ni Rosa. Natahimik ang buong sala. Tanging patak ng ulan ang narinig nilang tumama sa bubong. Si Althea, hindi na napigil ang magsalita. "Mama, Papa, naisip niyo ba kung ano bang nararamdaman niya?" Tao naman siya. Pero sumigaw si Don Marcelo. "Althea, hindi ikaw ang masusunod. At sigurado akong walang ipagmamalaki ang lalaking yan." Ngunit ang hindi alam ng lahat, mali sila. At ang unang pahiwatig ng katotohanan ay darating ng hindi nila inaasahan. Habang papalabas na ng bahay ang grupo ni Lucas, biglang pumarada sa harap ng gate ang tatlong naglalakihang itim na si. Bumaba ang ilang security in full uniform. Saksing-saksi ang buong baryo. Napaangat ang tingin ni Lucas at sa unang pagkakataon, nakikita nila ang mukha nito ng malinaw. Malinis ang mata, matalim, hindi takot, kundi pigil lang kanina. Lumapit ang isang bodyguard. "Sir Lucas, hinihintay ka na po sa headquarters."
Nagagalit na ang board kung bakit hindi ka pumapasok ng 2 araw. Nanlaki ang mata ng lahat. Sir! Headquarters. Board. Dahan-dahang tumingin ang lahat kay Lucas. Anak, sabi ng matandang babaeng kasama niya, nangingilid ang luha. Tama na ang pagpapanggap mo. Hindi mo kailangang saktan ang sarili mo para lang makita kung sino ang tunay na tao sa paligid mo. Napamulagat ang pamilya ni Althea. Ano ibig sabihin nito? Tanong ni Don Marcelo, halos magkandautal. Huminga ng malalim si Lucas. Tinalikuran niya ang kahinaan na pinilit niyang ipakita. Tumindig siya ng diretsyo at ang dating mukhang mahiyain ay napalitan ng lakas, impluwensya at otoridad. Ako si Lucas Montenegro, sabi niya ng matatag. Tagapagmana ng Montenegro Global Holdings. Napatigil ang lahat. Ang Montenegro Global Holdings ay ang pinakamalaking kumpanya sa buong rehiyon, may hotels, factories, banks, at trading companies. Laking gulat ng magulang ni Althea. Ang ina niya napaupo sa pagkabigla. Ang ama niya hindi makapagsalita. Pero bakit ka nagkunwari? Tanong ni Althea, mahina pero totoo. Tumingin si Lucas sa kanya, unang beses na nagpakita ng kalma at malambing na ngiti. Gusto kong makilala ang mga tao, hindi dahil sa pera ko. Gusto kong makita kung paano nila tratuhin ang taong akala nila ay walang-wala. At dahan-dahan siyang lumapit kay Althea. At ikaw lang ang hindi tumingin sa akin nang may pangmamaliit. Hindi nakapagsalita si Althea. Ngayon niya lang napagtanto na ang lalaking pinipilit ipakasal sa kanya ay hindi pala pulubi. Hindi pala walang-wala. Siya pala ang pinakagustong-gusto niyang kausap, ang taong hindi man lang tumingin pabalik ng may galit kahit minamaliit siya. Pero bago pa man mas lumalim ang usapan. Nang matapos ang revelasyon ni Lucas, hindi agad gumalaw ang lahat. Parang lumamig ang hangin sa sala at tumigil ang bawat paghinga. Umaagos ang tensyon na parang tubig na naghahanap ng puwang para sumabog. Si Rosa ang unang nakabawi sa pagkabigla. Sandali-sandali lang nanginginig ang tinig niya habang pilit na inuupo ang sarili. Kung totoo ang sinasabi mo, kung ikaw nga talaga ang tagapagmana ng Montenegro, bakit ka nagmumukhang ganyan? Kita ang nanginginig na daliri niya habang itinuturo ng may kaba si Lucas. Hindi sumagot si Lucas agad. Tumalikod muna siya, tinitigan ang malungkot na malaulan na bintana, saka dahan-dahan lumingon pabalik sa kanila. Hindi ito galit ang nagliyab sa mata niya, kundi pagod at lalim ng mga sugat na matagal na niyang tinitiis. Dahil pag inaangat ko ang pangalan ko, malumanay ngunit malakas ang tinig niya, lahat ng tao nagbabago ang ugali. Yung mga dati akong kinukutya, bigla akong tinatawag na sir, yung mga tumatalikod, biglang sumasama sa akin yung mga nang-aapak, bigla akong dinudumog para humingi ng pabor. Nalaglag ang balikat ni Althea, habang ang mga magulang niya ay hindi makatingin ng diretsyo. At saka ginawa ni Lucas ang hindi inaasahan. Tinanggal niya ang lumang polo na suot niya, at sa ilalim noon ay ang mamahaling inner shirt na may logo ng Montenegro Group, hindi halata kanina dahil tinakpan niya. Makinis ang tela, hindi abot ng ordinaryong tao ang ganong klase. Napalunok si Don Marcelo. Kung ganon, halos bulong niyang wika, bakit pumayag ang pamilya mo na ikaw ang ipakasal sa anak namin? Naglakad si Lucas papunta sa matandang babaeng kasama niya. Hinawakan niya ang kamay nito at marahang pinakilala. Siya si Lola Aurora. Siya ang tumayong magulang ko matapos mamatay ang aking tunay na mga magulang. Siya ang nagdesisyon na panahon na para mag-asawa ako. At dahil ayaw ko ng babaeng gigising lang sa akin, dahil mayaman ako, hiningi ko ang tulong niya. Tumingin si Lola Aurora sa magulang ni Althea, may bigat ang tingin. Para makita namin kung paano kayo makitungo sa isang taong akala ninyong mahirap. Napayuko si Rosa, nanginginig ang labi. Nagkamali kami di. Hindi lang basta mali, dagdag ni Lucas, sabay tingin sa ama ni Althea. Lahat ng salita ninyong binitiwan ay hindi para sa akin, kundi salamin ng kung anong klaseng tao kayo. Tumahimik ang buong bahay. Si Althea, nakatayo sa gilid, parang hindi alam kung saan lulugar. May takot, hiya, at respeto sa dibdib niya, pero may isa pang damdamin na hindi niya maitago, pagkataranta. Ngunit hindi iyon dahil sa kayamanan ng lalaki. Naramdaman niyang totoo ang mga salita nito, at hindi siya sanay na may lalaking nakatingin sa kanya nang hindi siya sinusukat.
Sa huling sandaling iyon, naglakad si Lucas papalapit kay Althea. Marahang huminto sa tapat niya, at tiningnan siya ng diretsyo. Althea, malumanay niyang sabi, ayaw kitang pilitin sa kasal na ito. Hindi ko hahayaan na magpakasal ka sa akin dahil sa takot, kahihiyan ng pamilya mo, o dahil bigla nilang naintindihan ang halaga ko. Naglaho ang lahat ng tunog sa paligid nila maliban sa tibok ng puso ni Althea. Ako, mahina niyang sagot, ako ang dapat humingi ng tawad sa ginawa ng pamilya ko. Umiling si Lucas. Hindi mo kailangan humingi ng tawad para sa kasalanan ng iba. Pero gusto kong malaman mo na kahit sa lahat ng ito, ikaw lang ang tinitingnan ko ng totoo. Nanlaki ang mata ni Althea. Hindi niya inaasahan ang huling linyang iyon. Hindi matatago ang pamumula ng kanyang mukha, pero sa gitna ng tensyon, may kakaibang init na pumuno sa hangin. Kung ayaw mo, aalis ako, dagdag ni Lucas, marahang umatras. Bibigyan kita ng oras. Pero bago siya tuluyang makatalikod, biglang humawak si Althea sa braso niya. Hindi malakas, hindi sa pilitan, mas tamang sabihing desperadong ayaw niyang mawala ang pagkakataong maging totoo ang sariling puso. Lucas, nanginginig na bulong niya, huwag ka munang umalis. Napatigil si Lucas. Naglakad si Althea papalapit, sapo ang sariling dibdib. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Hindi ko alam kung magugustuhan mo ang magiging sagot ko. Pero kung hahayaan mo ako Lumapit pa siya, halos magkadikit na ang kanilang pagitan. Hayaan mo akong makilala ka, hindi bilang tagapagmana, hindi bilang pulubi kundi bilang ikaw. Sa wakas, ngumiti si Lucas, hindi ngiting mayaman, hindi ngiting tagumpay, kundi ngiting may tunay na pasasalamat. Yun lang ang hinihingi ko. At doon, unti-unting bumalik ang init sa pagitan nila. Bumiling si Althea papunta sa kanyang magulang at huminga ng malalim. Kung pipilitin niyo pa akong magpakasal ngayong hindi pa ako, handa lalabas ako sa bahay na ito at hindi na babalik. Nanginig si Rosa. Napatigil si Don Marcelo. Hindi nila inaasahang lalakas ang loob ng anak nila. At sa unang pagkakataon hindi sila sumagot. Tumalikod si Althea at muling hinarap si Lucas. Simula ngayon, wika niya ng may tapang, ako ang pipili ng landas ko. At doon nagtapos ang gabing iyon pero hindi pa tapos ang kwento. Nakita ni Althea si Lando na nakaupo sa kahoy na bangko sa gilid ng malaking puno ng akasya. Tahimik itong nakayuko, tila may mabigat na iniisip, habang ang huling sinag ng araw ay malambing na tumatama sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi pa rin sigurado kung dapat ba siyang magsalita. Lando, mahina niyang tawag. Napatingala ang lalaki. Kita sa mga mata nito ang pagod, pero may kakaibang saya kapag tumitingin sa kanya. Pasensya ka na kanina, wika ni Lando. Hindi ko sinasadya na mapahiya ka sa harap ng mga tao. Umiling si Althea. Hindi ikaw ang nagdulot ng kahihiyan, Lando. Ako iyon. Ako ang hinayaan na diktahan ng takot at ng mga iniisip ng ibang tao. Umupo siya sa tabi nito, marahang huminga bago nagsalita ulit. Lando, bakit mo tinatanggap lahat ng pang-aasar nila? Lahat ng pangmamata ng pamilya ko? Wala ka man lang sinasagot. Napangiti si Lando, hindi mapait, kundi isang simpleng ngiti ng taong sanay na sa buhay. Kasi hindi nila alam ang totoo, sagot nito. At hindi ko kailangan na ipaliwanag ang sarili ko sa mga taong handa lang humusga, hindi umunawa. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Althea. Pero ikaw ibang usapan ka. Dahil magpapakasal ka sa akin, karapatan mong malaman ang totoo tungkol sa akin. Nanlamig ang kamay ni Althea. Totoo, bulong niya. Ano ang totoo, Lando? Huminga ng malalim ang lalaki sa katumayo. Inilahad ang kamay niya kay Althea. Halika. May ipapakita ako sa'yo. Nag-aalangan man, hinawakan ni Althea ang kamay niya. Mainit, matatag, at may lakas na hindi niya maipaliwanag. Parang sa simpleng hawakan na iyon, natutunaw ang lahat ng takot at pagdududa niya. Lumakad sila papunta sa masukal na parte ng kagubatan sa likod ng baryo. Tahimik si Lando, nakatingin sa dinaraanan, parang may binibilang na hakbang. Si Althea naman ay kinakabahan at nagtataka kung ano ang pinuntahan nila. Hanggang sa huminto si Lando sa harap ng isang lumang gate na gawa sa itim na bakal. Balot ito ng mga damo at puno, pero halatang sadyang itinago, hindi basta napabayaan. Hinawakan ni Lando ang gate at binuksan iyon. Pagbungad ng loob, napahawak sa bibig si Althea.
Isang napakalawak na lupain ang nasa loob. May malaking bahay na modernong disenyo, may garahe na puno ng mamahaling sasakyan, may mini garden na may fountain, at may mga trabahador na abalang nag-aayos ng halaman at naglilinis ng paligid. Lando, halos hindi makahinga sa gulat si Althea. Ano to? Naglakad si Lando papasok, saka lumingon sa kanya. Akin lahat to, sabi niya ng diretso at walang pagdududa. Ang lupang inaakala ng buong baryo na pagmamay-ari ng isang misteryosong negosyante, ako ang negosyanteng iyon. Umiikot ang tingin ni Althea sa paligid. Hindi niya maintindihan. Hindi niya matanggap agad. Pero akala nila pulubi ka. Akala nila wala kang pera. Bakit mo hinayaan? Lumapit si Lando sa kanya, marahang hinawakan ang dalawang kamay niya. Kasi ayaw kong piliin ako ng isang babae dahil mayaman ako. Gusto ko ng isang taong tatanggap sa akin kahit wala ako. Kahit simple ako. Kahit walang ipinagmamalaki. Napaluha si Althea. At ako, paano mo nalaman na ako iyon, bulong niya. Ngumiti si Lando, isang ngiting puno ng lambing. Kasi kahit takot ka, kahit nahihiya ka, kahit may galit ka sa sitwasyon, hindi mo ako tinalikuran. Kahit isang beses man lang, nakinig ka sa boses ng puso mo, hindi sa ingay ng tao. Natigilan si Althea. Pero bago pa siya makapagsalita, lumapit sa kanila ang isang matandang lalaki na nakabarong. Parang mataas ang katungkulan, mukhang tagapamahala ng lugar. Sir Lando, bati nito ng magalang, handa na po ang lahat para sa presentation ng board. Naghihintay na po sila sa loob para pag-usapan ang integration ng bagong kumpanya. Nagulat si Althea. Board. Integration. Lando. Sika. Tumawa si Lando pero maihiya sa tono. Technically ako ang may-ari ng 3 kumpanya na pinagsasama ngayon. Pero hindi mahalaga yon. Tumitig siyang muli kay Althea, malalim at totoo. Ang mahalaga ikaw. At ang tanong, tatanggapin mo pa rin ba ako, kahit sino ako? Kahit gaano kalaki ang mundong papasukan mo. Dahan-dahan na muong muli ang luha sa mata ni Althea. Lando, hindi ko alam kung anong nakikita mo sa akin. Pero ang alam ko, hindi ko kayang baliwalain ang taong marunong magmahal ng walang kondisyon. Hinawakan niya ang mukha ni Lando, puno ng tapang at katiyakan. Hindi kita tatanggihan. Hindi kita iiwan. Pumikit si Lando at humigpit ang yakap kay Althea na parabang matagal na niya itong hinihintay. Ngunit sa di kalayuan, isang pares ng mga matang puno ng inggit ang nakamasid. At nagsisimula na ang bagyong hindi nila inaasahan. Habang magkahawak kamay sina Lando at Althea, naglakad silang papasok sa malaking bahay. Mula sa sahig na marmol hanggang sa mga chandelier na kumikislap, lahat ay tila hindi totoo para kay Althea. Pakiramdam niya, para siyang napunta sa ibang mundo, isang mundong malayo sa kung sino siya, sa kung saan siya nanggaling. Ngunit bago pa siya tuluyang mamangha, may boses na tumawag mula sa likuran. Lando. Paglingon nila, naroon si Cassandra, ang anak ng isa sa pinakamalaking shareholder ng kumpanya ni Lando. Nakasuot ito ng mamahaling dress, may suot na mamahaling alahas, at ang tingin niya kay Althea ay parang tingin sa isang bagay na hindi dapat naroon. Ganda ng timing mo, malamig nitong sabi. Hindi mo man lang kami pinakilala sa bisita mo. Kumapit si Althea sa braso ni Lando, hindi dahil sa pagmamayabang, kundi dahil naramdaman niyang hindi mabuti ang kilos ng babae. Lando's voice sank with calm firmness. Cassandra, this is Althea. Fiance ko. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra, pero agad niyang tinakpan ang gulat ng isang pilit na ngiti. Fiance, ulit nito, halatang hindi makapaniwala. Lando, seryoso ka ba? Siya. Isang babae lang na. Hindi niya natapos ang sasabihin dahil humakbang si Lando palapit, malamig ang boses. Walang siya lang. At hindi mo kailangang tapusin ang sasabihin mo, Cassandra. Natahimik ang lahat. Pero sa loob ng katahimikang iyon, umaapoy ang galit sa mga mata ng babae. Okay, sagot ni Cassandra, nakataas ang baba. Pero tandaan mo to, ang mga taong tulad niya, hindi dapat nandito. Hindi niya kayang dalhin ang buhay na meron ka, Lando. Tumalikod ito at naglakad palayo, ang takong nito'y kumakalabog sa sahig parang nagmamarka ng babala. Si Althea naman, kahit walang sinasabi, ay ramdam ang pagkirot sa dibdib.
Hindi niya gustong magulo ang mundo ni Lando pero heto siya ngayon, nagiging dahilan ng gulo. Habang nakatayo siya roon, naramdaman niya ang marahang paghawak ni Lando sa kanya. Huwag mong intindihin yon, bulong nito. Hindi sila ang magpapasya ng buhay natin. Ngunit kahit gaano kaganda ang sinabi ni Lando, may parte sa puso ni Althea ang unti-unting kinakain ng takot. At parang sinasadya, biglang dumating ang maestro ng staff at inihatid sila papasok sa conference room. Pagpasok nila, nakaupo ang lahat ng mga board members, puro nakabarong, mga mukha ng mayayaman at ayaw umamin pero halatang humuhusga na rin. Tumayo ang chairman. Lando, marami kaming gustong pag-usapan. Pero napatingin ito kay Althea. Sino ang kasama mo? Humawak si Lando sa kamay ni Althea. Siya ang fiancé ko. At kung may sasabihin kayo, sabihin niyo habang naririnig niya. May kumunot ang noo, may nagbulungan, may tumingin kay Althea na parabang tanong kung karapat-dapat ba siyang nasa kwartong iyon. Pero may isang direktor sa malayong dulo ang nagtaas ng kamay. Lando, bilang importante ang imahe na ipinapakita mo. Hindi ka maaaring magkaroon ng relasyon sa isang taong walang background, walang koneksyon, at walang edukasyong tumutugma sa mundo natin. Napayuko si Althea, pero hindi dahil nahihiya, kundi dahil nasasaktan. Ngunit si Lando parang umuusok ang galit sa loob. At ano ang sinasabi niyo? Malamig pero mariin ang boses niya. Na hindi siya sapat. Na hindi siya karapat-dapat para sa akin. Dahil lang hindi siya mayaman? Walang nakaimik. Nagsalita ulit si Lando, mas malakas ngayon. Mahal ko si Althea. At kung ang problema niyo ay ang imahe, ang reputasyon, o ang tingin ng tao, ako ang si. At kung sino ang pipiliin kong mahalin ay hindi niyo nasaklaw. Pero bago pa man sumagot ang board, biglang bumukas ang pinto ng malakas. At pumasok ang isang taong hindi inaasahan ni Althea na makikita pa niya dito. Ang ina niyang si Marisa. Namumutla, humahagulgol at tila may inihahabol na huling pag-asa. Anak! Althea, umuwi ka na. Kailangan ka namin. Nalulugi na ang negosyo namin. Mawawala ang bahay, mawawala ang lahat kung hindi ka babalik. Napatigil ang buong silid. Maging si Lando natigilan. At si Althea nanigas, hindi alam kung ano ang dapat niyang unahin, ang taong mahal niya o ang pamilyang minsang nagpaluhod sa kanya. At doon nagbabadya ang bagong yugto ng komplikasyon, isang pagpili na hindi niya inaakalang darating. Nagpatuloy ang tensyon sa loob ng conference room habang lahat ay nakatuon ang tingin kay Marisa, ang ina ni Althea, na nakaluhod pa halos sa gitna ng silid, mas pinili ang pagpapahiya kaysa tuluyang malugmok ang sariling pamilya. Hindi makakilo si Althea. Parang biglang huminto ang oras. Hawak pa rin ni Lando ang kamay niya, pero pakiramdam ni Althea ay unti-unti iyong lumalayo, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa gulong dala ng sitwasyon. Mahina ngunit nanginginig ang boses ni Althea. Ano bang nangyayari? Bakit ka nandito? Tumayo si Marisa, mabilis na pinupunasan ang luha bago pa makita ng mas maraming tao. Anak, hindi maganda ang takbo ng negosyo namin. Simula nang tumigil ka sa pagtulong, unti-unti kaming bumagsak. Lahat ng utang sumabay, lahat ng inaasahan biglang nawala. Pero mariing sagot ni Althea, hindi niyo ako tinrato na parang pamilya. Ilang beses niyo akong ipahiya. Ilang beses niyo akong tinawag na pabigat. Nag-igting ang panga ni Marisa, pero tinapangan nito ang sarili. Anak-anak kita. Hindi kita pinalaki para lang panoorin kang sumama sa isang mayamang lalaki habang naghihirap kami. Sumingit ang chairman. Lando, kailangan nating ituloy ang meeting. Kung maaari. Pero bago pa matapos ang sasabihin ng chairman, humarap si Marisa sa board members, parang hawak ang huling barahan niya. Mga Ginoo at ginang, pakiusap niya, ibalik niyo sa amin si Althea. Kailangan siya ng pamilya. Kaming nag-aruga sa kanya mula pagkabata at doon na naputol ang pasensya ni Althea. Aruga, ulit niya, hindi makapaniwala. Kailan niyo ako inaruga? Lahat ng pagkukulang niyo, ako ang pinuno. Ako ang nagtrabaho. Ako ang nagtiis. Ako ang tinawag niyong walang-wala, pangit, kawawa. Tapos ngayong maganda ang buhay ko, babalik lang ako dahil may kailangan kayo. Lalong lumakas ang iyak ni Marisa. Hindi mo kami pwedeng talikuran, Althea.
Ikaw na lang ang pag-asa namin. Humigpit ang hawak ni Lando sa kanya. Althea has choice, malamig niyang sabi. And you will not force her. Nag-angat ng tingin si Marisa, galit na galit. At ikaw, singhal niya kay Lando. Ikaw ang dahilan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi niya kami iiwan. Nilason mo ang utak niya. Ginamit mo ang anak ko. Tumayo si Lando, mabagal pero may bigat ang bawat hakbang papalapit kay Marisa. Huwag niyong sabihin iyon, madiin niyang sagot. Hindi ko kailanman ginamit si Althea. At siguradong hindi ko siya kailanman sasaktan. Pero sinira mo kami, sigaw ni Marisa. Hindi ako ang sumira sa inyo, sagot ni Lando. Sarili niyong pagtrato sa kanya ang unti-unting nagpalayo sa loob niya. Napailing si Marisa, hindi matanggap. Tingin mo ba, pabulong pero mabangis niyang sabi, pipiliin ka niya kaysa sa pamilya niya? Lumingon si Marisa kay Althea, diretso sa mga mata, parang minamarkahan ang puso niya. Althea, kung aalis ka sa pamilyang ito, wala ka nang babalikan. Hindi ka na namin tatanggapin. Ikaw ang bahalang pumili. At sa isang iglap, naramdaman ni Althea na parang hinihila siya ng dalawang mundo. Ang isang panig, ang pamilya niyang puno ng sakit, pero dugo pa rin niya. Ang isa, si Lando, ang lalaking nagbigay sa kanya ng respeto, pagmamahal, at pagkakataong maging sarili niya. Huminga ng malalim si Althea. Tumingin siya kay Lando. Nakita niya ang pag-aalala, ang tiwala, ang pagnanais na ipaglaban siya pero hindi siya kontrolin. Tumingin siya kay Marisa. Nakita niya ang takot, desperasyon, at galit na napaghalong hindi na niya maintindihan. At doon niya napagtanto ang katotohanan. Hindi siya dapat pumili base sa takot o awa. Dapat siyang pumili base sa kung saan siya naging mas totoo. Dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ni Lando at lumapit sa harap ng kanyang ina. Bulong niya, mahina pero mariin. Hindi ko kayo tatalikuran. Pero hindi ko rin tatalikuran ang sarili ko. Nanlaki ang mga mata ni Marisa. At lalong hindi ko iiwan si Lando. Isang malutong na sampal ang tumama sa pisngi ni Althea. At sabay-sabay ang lahat, napasinghap, napatigil, natigilan. Si Lando, halos hindi makapaniwala, agad lumapit at hinawakan si Althea, bago pa ito tuluyang matumba sa lakas. Althea, sigaw niya. Marisa, tama na yan. Pero si Marisa nakatitig sa anak niya na maihalong puot at panlulumo. Yan ang pinili mo, nanginginig ang boses niya. Isang lalaking hindi mo kilala? Isang lalaking hindi mo kadugo. Tumulo ang luha sa mata ni Althea habang nakahawak sa pisnging na sampal. Masya ang pumili sa akin nung panahon na lahat kayo tinalikuran ako. Nanahimik ang silid. At sa unang pagkakataon, nahulog ang balikat ni Marisa. Parang biglang nabasag ang matigas niyang paninindigan. Pero bago pa makapagsalita ang ina, muling bumukas ang pinto. At isang lalaki ang pumasok, ang stepfather ni Althea. Sa kamay nito ay isang envelope, makapal, malutong, at halatang hindi magandang balita. At doon muling sisiklab ang panibagong apoy sa kalagitnaan ng gulo, isang revelasyon na hindi pa naririnig ni Althea kailanman. Pagkapasok ng stepfather ni Althea, tila mas lalo pang lumamig ang hangin sa conference room. Ang bawat hakbang niya ay may bigat, parang may dalang unos na tatama sa kahit sino ng madaanan. Marisa, mahina niyang tawag, ngunit mariin ang tinig, kailangan nating pag-usapan to ngayon na. Tumingin si Marisa sa kanya, halatang nairita, pero agad ding napalitan ng kaba nang makita ang makapal na envelope. Ano yan? Tanong niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi sumagot ang stepfather. Sa halip, ibinigay niya ang envelope sa harap ng mesa, pinatag, at itinulak papunta kay Marisa. Basahin mo. Marahang dinampot ni Marisa ang envelope, nanginginig ang kamay habang binubuksan iyon. Tumambad sa loob ang mga dokumentong halatang legal, notice of foreclosure, overdue loans, unpaid suppliers, termination of credit line, at listahan ng mga demand letters. Hindi totoo to, halos bulong ni Marisa habang isa-isang binabasa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinabi ko, sagot ng stepfather, mahina pero matalim. Pero abala ka sa pakikipag-away sa anak mo kaysa ayusin ang negosyo. Araw-araw kitang sinasabihan. Pero ang focus mo, paano mo pagbabawalan si Althea? Paano mo pipigilan siya? Paano mo sisirain ang relasyon niya?
Napayuko si Marisa, nanginginig ang labi. Hindi ko alam ganito na pala kalalad. Sumingit ang chairman. Kung hindi makakapagbayad ang kumpanya ninyo ngayong buwan, kakailanganin naming tanggalin kayo sa partnership. Nanginig ang tuhod ni Marisa at napahawak siya sa gilid ng mesa. Hindi mawawala sa amin lahat. Sa gilid ng silid, tahimik lang si Althea. Ramdam ang bigat ng pinagdaraanan ng kanyang ina, pero hindi niya alam kung dapat ba siyang humakbang pabalik o manatiling nakatayo kung nasaan siya. May halong sakit at awa sa puso niya, pero may bahagi rin na matagal ng sugatan at hindi basta malulunasan ng simpleng pag-amin o paghingi ng tulong. Sa likuran niya, humawak si Lando sa balikat niya, mabigat pero may pag-aalalay. Hindi mo kasalanan ang nangyayari, bulong ni Lando. Pero pamilya ko sila, sagot ni Althea, hindi tumitingin sa kanya. Kahit anong nangyari dugo ko sila. Tahimik lang si Lando. Walang sinabi. Pero hindi niya binitawan ang balikat ni Althea. Sa gitna ng katahimikan, biglang tumawa ng mapait ang stepfather. Marisa, alam mo bang habang pinipilit mong kontrolin ang anak mo, may isang taong nagsusumikap para sa kanya? Alam mo bang imbes na ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa kanya, iba ang gumawa noon? Mabagal na lumingon si Marisa kay Lando at doon unti-unting nabuo ang hinala niya. Lando't bulalas niya. Ikaw ang nagligtas sa kanya noon, hindi ba? Nagkatinginan si Lando at Althea. Dahan-dahan tumango si Lando. At doon biglang nagbalik sa isip ni Althea ang isang alaala na matagal na niyang kinalimutan, isang araw na halos mawalan na siya ng pag-asa. Isang taong nakalipas. Maulan. Madilim. At halos walang-wala si Althea. Nagtatrabaho siya noon bilang cashier sa isang maliit na convenience store. Pagod, puyat at madalas walang kain. Siya ang nagpapakain sa sarili, nagbabayad ng upa, at nagbibigay pa rin ng pera sa magulang kahit hindi na niya kaya. Isang gabi, biglang dumating si Marisa sa tindahan, galit na galit, hinila si Althea palabas, at sinumbatan sa harap ng mga tao. Wala kang kwenta. Pinapahiya mo lang kami. Tingnan mo sarili mo, isang kahera na walang ambisyon. Basura. Kahit umuulan, iniwan siyang mag-isa. Sa gitna ng ulan. Doon siya umiyak, hindi dahil sa sakit ng salita, kundi dahil wala siyang malapitan. At maalala niya ang isang lalaki na biglang nag-abot ng payong. Isang pamilyar na kaunting ngiti. Isang boses na mahinahon. Tama na. Hindi mo deserve na tratuhin ka ng ganyan. Hindi niya alam kung sino ang lalaki noong gabing iyon. Hindi niya alam na iyon pala si Lando. Ang lalaking mamahalin niya. Ang lalaking magtatanggol sa kanya. At ang lalaking tutulong sa kanya bumangon ng hindi nagmamayabang o nagmamaliit. Pagbalik sa kasalukuyan, naramdaman ni Althea ang bigat ng emosyon sa dibdib niya. Hindi mo sinabi, di. Bulong niya kay Lando, halos hindi marinig. Hindi ko kailangan ipaalam, sagot ni Lando, nakatingin sa kanya. Mas mahalaga na matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Napakurap si Marisa at bumulwak ang luha sa mga mata niya. Althea, anak, patawarin mo ko, halos di niya mabuo ang salita. Akala ko kaya kong kontrolin ang lahat pero mali pala ako. Nanginginig ang kamay ni Marisa habang lumalapit kay Althea. Natakot akong mawala ka, natakot ako na kapag hindi kita napigilan hindi mo na kami babalikan. Humakbang si Althea palapit, pero hindi pa siya sigurado kung handa na ba siyang yakapin ang ina. Hindi ko kayo iniwan. Kayo ang tumulak sa akin palayo. Napaupo si Marisa sa silya, halos mawalan ng lakas. Kung mawawala sa amin lahat, ano na lang ang mangyayari sa pamilya natin? Doon nagsalita ang chairman. May isang paraan. May isa pang investor na nakahandang tumulong. Pero hindi ko alam kung papayag siya pagkatapos ng lahat ng nalaman niya. Tumingin ang board members kay Lando. At doon tuluyang nabunyag ang lahat. Si Lando ang investor, sagot ng chairman. Siya ang gustong magligtas sa kumpanya ninyo. Nanlaki ang mata ng lahat, including Marisa. Totoo ba yan? Sigaw niya. Ikaw? Tumingin si Lando diretso kay Marisa. Pero hindi dahil sa inyo. Dahil kay Althea. Humawak siya sa kamay ni Althea. Sinabi ko kay chairman na tutulong ako basta't hindi mapupunta sa maling kamay ang kontrol ng kumpanya.
Hindi ko gustong abusuhin ng kahit sino si Althea muli. Nakanganga si Marisa, hindi makapaniwala. Pero ano ang kapalit, mahina niyang tanong. Kalmado ang sagot ni Lando. Wala. Dahil hindi kay Althea ang problema. Kayo ang may utang, hindi siya. Nanahimik ang buong silid. Parang lahat huminto, naghihintay. Huminga ng malalim si Marisa, at sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang ina niyang hindi makapangyarihan, hindi dominante, kundi isang taong napuno ng takot, pag-aalala, at maling desisyon. Kung ganon, bulong ni Marisa. Papayag ako. Pero isa lang ang hinihiling ko. Tumingin siya kay Althea, tuyo ang luha. Huwag mo kaming talikuran. Huminga ng malalim si Althea. Matagal. Mabigat. Lumapit siya sa ina, dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Hindi ko kayo tatalikuran, sabi niya. Pero hindi niyo rin kailangang idikta ang buhay ko. Napapikit si Marisa at tumulo ulit ang luha niya. Tumayo ang stepfather at hinawakan ang balikat ni Marisa. Pagod na tayo sa away. Tama na. Tahimik na tumango si Marisa. Lumapit naman ang chairman. Kung ganon final decision, Lando will provide the investment. The company will be saved. And the partnership continues, under new terms. Nagpalakpakan ang board at unti-unti nang naglabasan ang iba. Naiwan sina Althea, Lando, Marisa at ang stepfather. Tahimik. Payapa. At may bagong simula. Lumapit si Lando kay Althea. Tapos na, bulong niya. Umiti si Althea, pagod pero magaan. Simula pa lang, sagot niya. At doon, sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming sakit, takot at pagkalito, nakita ni Althea ang liwanag. Hindi dahil may tumulong sa kanya, kundi dahil pinili niya ang sarili niya. At hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Lando. At kahit papaano, kasama niya pa rin ang pamilya niya. Hindi perpekto. Hindi bigla ang masaya. Pero may pag-asa. At sa mundong puno ng sigawan, galit at paghusga, minsan iyon lang ang kailangan. Pag-asa. Panoorin hanggang dulo upang malaman ang buong katotohanan. Like, subscribe, comment, at share para mas maraming maantig ang puso.